Okay? Smart money concept. So, ibig sabihin yan, we trade based on big players. Yan. Kasi sa trading, bro, hindi namumove yung market ng ng mga retail traders, sabi ko, di ba? Ang nagmumove ng market is big players, institution, banks, hedge funds, right? Corporation. Yan yung nakakapag-move talaga ng market, right? So, yan yung nagustuhan ko strategy kasi hinahanap ko kung saan nag-move yung mga players. Make sense? Okay. Okay? So, yan yung strategy ko. Smart money concept. Tapos, nag-a-add ako dyan ng, magmi-mix na siya later. Support, resistance, and trend line. Okay? Ina-add ko yan as confluence. Confluence mean as confirmation. Yun lang yung ibig sabihin nun. Pag naririnig yung word na confluence, it means confirmation. Okay? Yan yung mga language ng trading. Okay? Ngayon, turuan kita paano gumamit ng TradingView. So ito, bro, punta ka lang online, tapos type mo lang tradingview.com. Okay? Okay. Free to. Tapos, we trade gold, so you type in gold or XAU gold. Okay? So let's say, Gold lang, di ba, guys? gold lang yan. Yan Okay. talaga nagkakapera talaga to. So, XAU or gold. Ako ang ginagamit ko, Wanda. Ito, Wanda. So, pag nakita mo yung Wanda, Mhm. diyan ako nag-strategy. So, yan. Diyan ako nakakahanap ng mga solid na entry. Hindi, pare-paras naman yung chart. Sa Wanda lang, pinapakita nila pag may gap yung market. Sa ibang kwan kasi, ibang broker, sa trading view, hindi nila pinapakita yung mga gap pag nagbibiglaan mo. Sa Wanda, may kita mo yun. Ngayon, hindi ko siya gagamitin kasi madami akong drawing. Let's have a clean one. Okay. Pero So, anong usually nyo, kuya? Chart nyo, like 5 minutes chart pa or? yeah, ipapa-explain ko sa iyo ngayon. Yun yung Okay. strategy. Okay? So, sa top, di ba, time frames. So, meron tayong mga time frame dito. So, minamarkup ko lang time frame bro for hour, 1 hour, Uh-huh. 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, and 1 minute. Okay? So, halimbawa sa akin, kung scalper ka or hindi ka nag-hold na for 1 week, which is most people dito sa community namin, make money today, done today. Diba? So, ginagamit kong time frame doon is 1 hour. 1 hour. Okay, Okay. we clean ko muna to, renewable drawings. So, ang tawag dito bro, top-down analysis. Okay? Mhm. Ibig sabihin, from 1 hour to 30 minutes to 15 minutes to 5 minutes. Okay? Sometimes, confirmation sa 1 minute. Mm. Okay? Top-down analysis. So, ang gagawin ko una, bro, is hanapin ko support resistance. Saan yung floor, saan yung ceiling. Okay? So, ano yung floor? Halimbawa, bumabagsak yung price, tapos Mhm. ni-reject dito, babounce up. So, nagka-support ka dito. Right? Mhm. Same thing ang tawag dyan, floor. Same thing naman sa resistance, which is ceiling. Diba, tumaas price, ni-reject dito, Yes. Mhm. bounce, boom, may resistance ka. Okay? So, yan yung iwa-watch natin. So, yung dalawang yun. Okay? So, ngayon, maghahanap tayo ng mga area na nag-bounce yung mga price. Okay? Yun lang yung gagawin mo. Punta sa 1 hour. Ngayon, kung nasa 1 hour ka, hindi ko muna titingnan to. Masyado itong malayo eh. Ito, masyado yung malayo. Di ba? Mhm. Yep. Masyado malayo. Pero I would still put yung interest ko dyan. So, dito sa tools, dito, ginagamit ko dyan horizontal line and then trend line. Yan lang yung ginagamit ko. Okay? So ngayon, pwede mo siyang start. Pag na-start mo yung mga favorites mo, lalabas siya dito. So gagawin ko lang, since dito, itong area nito, tumaas yung price, binagsak, di ba? Mhm. Diba? So ang gagawin ko lang dyan, bro, is ma-mark up ko lang yan. So, let's say, ito, okay, mark up ko. So, alam ko may resistance sa area nito. Tapos kung naka-apple ka naman, bro, command, hold, and drag. So ilalim naman, may support. So ito yung pinaka-range ko. Mm. Ngayon may range na ako. Tapos hanap ulit ako. So dito naman, wala. Dito, bakit dyan? May resistance. Okay? Mhm. Tapos dito. Ito bro, ang powerful na area is something like this. Nakita mo dito, Mhm. dito resistance lang nakita natin. Right? Possible resistance. Pero dito, may resistance, and sometimes it becomes support. Okay? Nakita mo dito.
Ito. Nakita mo yan? Okay. Nag-bounce up. Ibig sabihin, at some point, it became support. Pag ganun, bro, ang tawag namin doon, ganito. SPR, okay, para may gets. Tawag namin doon, SBR, means support, become resistance. Tapos, RBS, resistance, become support. So, nagpapalit lang ng, kasi kung nagpapalit yan kung ano ba, nagka-resistance ito, pwede mo siyang gawing support later. So, pag naghahanap ako ng line, kung saan nagtagpo yung dalawa, bro, usually yan yung malakas ng mga reaction. Kasi dito, support to. You can see? Okay. Tingnan mo yung rejection dito. Right? Rejection. So ngayon, valid pa rin yan in the future. Right? Valid pa din yan for let's say, hindi pa to nangyayari. Let's say ito, hindi pa rin ito nangyayari. Pwede pa din siya maging valid for point of interest. Ngayon, may price action tayo tinatawag, titingnan mo din yung movement ng market. Kasi in this case, halimbawa, ito pa lang yung market. Halimbawa, wala pa to. Wala pa tong side na to. Right? Nandito pa lang tayo. Right? Ngayon, kung minarkup mo tong point na to, bro, meron kang resistance yan, then nag-become support, that would be your point of interest to sell. Then nag-drop yung price. I see. Okay? Ganun lang yung trading, bro. You find places where price reacts. So, nagre-react lang yung price, bro, sa kung saan nag-sell yung mga big institution. Nag-relieve siya ng gap. Ng hints yan Right? So, tapusin natin yung pag-layer. Okay? So, again, dito, bakit dito? Kung saan madaming touch points. So, tawag yan touch points. Okay? Ito, major touch points din para sa akin itong isa. Ito, tapos to. Major touch points. Resistance, support, resistance, right? Nakikita mo? Okay. Ganyan kabilis ng bro mag-diagnose. 1 hour yon. Ngayon, I enter sa 15 minutes and 5 minutes. Okay, so I'll go to 15 minutes muna. Ang iintindihin ko muna, bro, since nandito pa tayo, okay? Since nasa loob pa siya nito, hindi ko muna intindihin to. Okay? Hahanap muna ako within this area ng mga possible rejections. Pag bumagsak siya dito, ito na yung intindihin mo. Okay? As long na ang rule ko kasi, as long na may katapat pa siya, na nasa loob, nandito yung price, tapos, nakikita ko naman na nandito pa siya, bro. Okay? Ito yung price, pero nakikita ko nandito pa siya sa zone na to. Hindi pa siya lumalabas sa taas or sa baba. So, para sa akin, ito lang titingnan ko muna. Huwag muna to. Kasi wala pa yung relevance. Pag bumaba na yung price dito sa ilalim, okay, ito na yung titingnan ko. Sana yung support? Possible support. Does that make sense? Hello? Oh, sorry. Nakamute pala ako. Sorry. Yeah, nakamute. Yeah. Does Yeah. that make sense So, ba? okay. Pag bumagsak, doon mo na Pag lang bumagsak, titingnan sa ibig kabila sabihin, pa. wala ka ng data. Dito kasi Oo. may data ka pa within this area. So, I wouldn't worry about that. So, parang hindi ma-stress masyado yung mga tao. Hindi ako masyado nag-focus sa mga hindi pa naman kailangan i-focus. Focus ka muna dun sa area. Okay, ang gagawin natin, since nandito pa tayo, nasa 15 minutes, maghahanap ngayon ako dyan ng possible resistance. So, dito, i-refine ko lang siya. So, alam ko 1 hour ko siya nilagay, pero saan ko nakikita na possible na mas maganda? So, dito. So, dito naman, bro, what I use now is this trend line. Pinili niya ko siya. Pinaka-close Yung pinaka-close, not this one, yung pinaka-close sa price. The one closest to the price is what I would line. So dito to dito. Dadala ko lang siya straight. So ngayon, tatanungin mo sarili mo, nag-touch point ba siya? Valid yung touch point? Yes. Ang dami, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Resistance yan. Anong rule? Resistance becomes support. Okay? So ngayon, in-expect yung price, since pababa siya, dito ako magpo-potential buy. So kaya ngayon, ito pwede mong gawin, bro. So pwede mong i-edit. So how do you create this? So kasi pwede kong palitan yan ng mabilisan. Ito mga templates ko meron na ako. Pero free lang naman to. Pakita ko sa paano gumawa. So ngayon, support resistance. Pinangalanan ko lang siya support resistance. Right? Paano gumawa ng ganyan? Gawa ka na ng line.
Okay? Tapos, type mo SNR. Tapos, sa middle, right side. Okay. Ngayon, magawa ka na. Tapos, you go save. Tapos, SNR. Pag sinave ko yan, bro, halimbawa nag-line na ako. Every line pwede mong gawa ng line. Hanapin mo lang yan. SNR. Yun. Diba? Madami na ako na-save eh. Again, don't rush this. Don't rush this. Matututunan mo. Meron na din ako 1 hour. Diba? Meron na din ako ganito. Tuturo ko yun siya. Okay. So ngayon, ganyan ang gagawin ko. Lilinya ako muna yung mga point of interest. Hindi na ako gumagamit ng mahabang trend. Yung line. For bigger time frame ko lang yun. Lower time frame, ito naman. Okay? Okay? Yan madami nag-touch. Okay? So, support resistance. Okay. Tapos, i-refine natin yan para mas solid yun. Dito na ako ng mga sniper entry block. Yung Calisulan drawdown. Dito. Okay. Okay. Meron na ako mga point of interest. Meron pa ba? Okay, possible dito. Dito. Hindi siya maging always perfect ah. Hindi mo siya laging parang on point. Pero, you just look at the places. Especially pag may support na resistance. Ano ba ito? May support din dito. Tapos may resistance din dito. Para sa akin, good, um, good, good floor to. Okay. Okay. So, good resistance. Ngayon, since pababa yung price, so I would expect the price to bounce somewhere. The question is, ano yung mas malaking probability? Okay? So, turuan, ngayon, so, what we've done, bro, is finding ng support and resistance. Yun yung pinakaunang step. Ganyan ako mag-analyze ng market. First one is I go mark my support resistance sa higher time frame. Second, I drop down to 15 minutes. And then I will go naman ngayon sa 5 minutes. I-confirm ko naman yung mga touch points. Kung may makita pa akong bago. Okay, so let's say nagpunta ako sa 5 minutes. Okay, makes sense. Okay, ito, may nakita ako dito sa 5 minutes na show. Kasi dito nag-show sa 15 minutes, di ba? Meron dito. Itong area to. Here. That's another support and resistance. Okay. Yan. Dadal ko lang siya. Hanggang dumating dito sa area to para makita ko kung pumunta yung price. So, bakit yan? Sa 5 minutes, support, resistance, support. Right? So, madami yan. Dan touch points. Ngayon, mas iniisip ko yung bounce ng, ito kasi depende na sa exposure mo sa market. Pero, valid pa rin to. Ngayon, ang hanapin ko, next ko na, so number 3. So, di ba, first one? Checklist ko to eh. Checklist. Okay? Checklist to do before you trade. 1, mark up, support, S and resistance, 1 hour time frame. Okay? Second, mark up 15 minutes. Okay, 15 minutes to 5 minutes time frame. Third is find supply and demand. Find supply and demand. Okay, pero ito medyo intermediate to, pero I'll try to explain to you in a simplest form. Okay? So, ngayon, meron akong support and resistance. Paano ko siya strong? Paano ko siya gagawin mas solid? So, una kong gagawin, bro, punta ako sa, I use 30 minutes naman dito. I use 30 minutes. And so, ang supply, bro, okay? So, just so you know, ang supply and resistance. So, let's say, umangat yung market. Nagawa ng green candle. Hirap. Okay. Green candle, green candle, green candle. Kasi tapos merong isang red dito. Okay? Usually, compose siya ng 2 to 3 candles na mabilis ang move. Yung paangat. Hindi yung pag ganito. Hindi yung pag yung mabagal. Mabagal to eh. Walang volume dyan. Ibig sabihin, wala masyadong pumasok na pera dyan from institution. Diba? So, ngayon, ang demand, since paangat siya, demand is ilalim. So, itong candle before this is my demand zone. Tapos, dadrag ko lang siya. Okay? Ganyan yun. Same thing for sell. Wala. Okay. Tapos same thing for sell, bro. Sa sell naman, ano yung gamit natin? Wala na. $1, no? Hindi $1.
Kailangan pa. Ito. Ayan, spot. Nasa isip ko din nila kung di Pati mo ba kasi press. ginagamit ko minsan sa training eh. Para hindi madumi. Okay. Ngayon sa ko naman bro, sa sell naman, kung pababa yung market, ganyan makikita mo. Diretso pa Tapos, ba? tapos may candle ditong green bago Mhm. mag-red candle. So, para sa akin, ito yung magiging supply ko. Okay? Supply means, yan yung area na pag bumaba, magbabounce pataas dito magre-react. Ganyan ko i-refine yung entry ko. Alam ko may support resistance ako, pero pang confluence ng lahat. So, trading naman bro, you know na trading is all about probability. So, you look for more probability entries. Right? Okay? So, ngayon, refine natin. Punta sa 30 minutes, may nakita tayo. Ganito lang gagawin natin. So, you see this black candle? So, para sa Mhm. red yan sa ibang tao, para sa akin, Mhm. ginawa ko lang black. I-mark up ko siya dito, and then sa ilalim. Then drag it. Now, may template na kasi ako dyan. 30 minutes demand. So, alam ko to, 30 minutes to. Okay? Drag out natin to para mamaya malinis. Minsan naman din mo naman kailangan i-keep ng mga lines. Pag dumadating na lang siya sa area, pwede mo siyang ilagay. Pero for the sake of this training, okay. Sabihin na natin yan. May 30 minutes ka dyan. Nakita mo demand. Tapos, tingin ko ulit dito sa ilalim. Okay. 1, 2, and 3. Meron ulit demand zone. Yung black. Okay. So, 30 minutes again. Okay. So, yun yung pinakamababa na. Ito hindi ko kasi one candle lang sa higher time frame. So, sis, nakita mo yan? Punta ka naman sa taas. Alright. Hanap naman tayo ng supply. So, saan possible may supply dito? Ito, choppy yung market. So, I wouldn't consider na may mga supply dito. So, dito muna ako titingin. Okay? So, wala pa. Ngayon, kung after 30 minutes, drop down ka naman sa 15 minutes. Okay? So, 15 minutes, hanapin natin. So, ano nakikita natin dito? Itong candle na to. Right? That candle before that. Alright, so you mark it up, then drag it all the way, and then you mark it 15 minutes demand. Kaya may time ako para alam ko ano yung demand zone na yan. Right? So, tapos dito, kasi nire-refine natin, di ba? So, ngayon, nakita mo, within the 30 minutes, meron siyang sa inside. So, gagawin ko lang, mark up ko lang din. Drag ko lang. Tapos, 15 minutes. Alright, so alam ko, meron ditong 15 minutes and 30 minutes. Possible malakas tong area ito. Okay? So, another confirmation I have here, makikita mo, merong support na line. Diba? Ito. Nakita mo? So, this area is possible rejection. Pero, ang unahin ko is, again, yung pinakamalapit. Saan possible mag-bounce yung price? Dito muna. Bakit? First of all, meron tayong support resistance. Yung line na to. Gawin natin red. Okay. Itong unang red. Okay. Second, meron tayong demand zone. Right? So, dalawang confluence. We have two confluence na paano na possible mag-bounce dito yung price. Make sense? Delete ko muna to. Yan. So, ngayon, dito, in-expect ko mag-bounce yung price kasi ang pang-apat na strategy, bro, is yung understanding market structure. Okay? So, market structure, ganito lang siya kadulos, bro. Ano yung market structure? Ito, uptrend, downtrend, consolidation, sideways. Right? Pataas yung market, pababa yung market. Okay? Ngayon, tingnan natin. Since we're scalping, okay, we go to, let's see muna sa 15 minutes. Okay? Sa 15 minutes, ngayon, nakikita ko kasi sa 15 minutes, bababa pa to. Okay? Kasi bakit ko nasabi sa 15 minutes bababa? Kasi nag-break siya na. Kasi tawag dito break. Yes. Umangat, bumaba, umangat, Pababa. magbabounce siya somewhere. Right? So ngayon, ini-explain ko itong 4446 will be end zone where this price will up or this 4442. Ngayon, dyan papasok yung price action. Titingnan mo lang yung market. Okay? Ngayon, dito, pero para saan solid yung area nito?
So may demand zone, magbabay ako dito. Diba? Buy ako dito. Mhm. Ayan yan. Tapos stop loss maybe dito. Tingnan natin kung kaya ng ito yan. So, para malaman mo, long position, nandito siya. Ito, long position, short position. Para lang malaman mo. Okay? Tapos tingnan natin yung ilalim. Okay? Ito medyo malalim to. 190 pips. So, tingnan natin kung marirefine pa natin. So, pagka masyadong malalim yung stop loss mo, try to refine it to 5 minutes. 2 to 5 minutes. Okay? Ngayon, meron ako nakita sa 5 minutes. Again, green candles. Kaya sinibigay? And then, Lang naabutan ng may, ano yan? 5 minutes. Ayun, 5 minutes na. Okay. So, good. So, I would look at this price na I would see na dito pupunta yung price. Kasi pinaka-low, closer. Refining tawag dito. Kung mag-enter ako ng trade, mas ano yung entry ba? ang screen nun. Mas refine na. Ngayon, kahit sa ilalim ng red, ng black candle, di ba? Mhm. Ngayon natin dito. Tapos yung risk reward mo, usually dapat bottom of. 7 years. Was 2 years ago. Tawag kasi dito week. Yung mga line na yan, weeks. Diba? It tells a story. Ibig sabihin, bumagsak yung price inangat ng buyers. So, you would expect na pag dumating dito yung price, iangat ulit ng buyers sa demand zone. Right? So, ako naglalagay ako sa ilalim mga 20 pips or 10 pips. Mhm. But usually, laging 100 pips ang stop loss ko. Tapos, kaya yung ngayon, TP mo, yung mga mas kung saan may mga support resistance. So, ito, may support dito, di ba? Mhm. One TP yan. Second TP, saan pa? Yung second TP. Ito, possible to, second TP. 5 minutes yan. Kasi, meron ditong resistance, possible support. So, pag umangat yung price, pwedeng ma-reject dito bago tumaas. So, yung TP, bro, we have something we call TP when happy. So, kung happy ka na sa profits mo, say by this point, kasi ito to dito, 1:1 na to eh. Mhm. And, to see, so kung nag-risk ka ng 100 plus, 100 ka na. Right? Ngayon, bakit importante yung market structure? Kasi, sa market structure, bro, kaya dito tataas yung confidence mo. Kasi, alam mo kung ang market structure pataas, I would expect the price to do this, do this, do this, do this, and bounce up. Right? Mhm. So, it gives you more confidence. Again, confidence nga lang siya. Diba? So, ganyan lang kasimple, bro, yung maghanap ng trade. Ganyan lang ako mag-trade. Hindi sobrang komplikado. Wala akong masyadong ginagawa. May pina-follow lang akong list. Right? So, first, actually, to find a market structure, ito pa yung one way. Punta ka dito, then use line. Okay? Kung makikita mo dito, pangat yung market. Diba? Pangat. Mhm. So, pero, market always pull back. Tawag dyan, nagpo-pull back yung market. So, bago siya tumas ulit, kuha siya ng pera. Now, maybe, sometimes hindi naman siya magkaganon. Right? Part of trading naman yan kasi. Pwedeng basagin to. Pwedeng basagin to. Kaya you'd be watching. Halimbawa, another rule ko is price action. You do this. Price action. Number 5. Yung price action naman, wala kang gagawin. Walang linya whatsoever. Mhm. Watch lang. Watch the price action. So, ano yung price action? Yung movement ng market itself. Kung nakikita mo naman ganito, bro, kung aware ka na, boom, ang daming selling, lakas ng volume, then don't just buy here. Wait, what's gonna do here? Reject ba yan bago tumaas? Pwede ka mag-entry. Pero kasi pag sobrang laki ng volume, bro, let's say, ito candle nito, bigla nag-drop na yan, tapos yan, babasagin to. Ibig sabihin, sobrang active ng seller. Mhm. Diba? So, ngayon, ang titingnan ko interest is dito. Pag malakas pa rin yung price action dito, hindi ko ito kukonsider as may entry point. Okay? Kasi malakas pa rin seller. Baka basagin nila yan. Tapos, baka pumunta dito sa dulo. Right? Dito mapapansin mo na pahina yung price. Mhm. Na-exhaust na yung sellers. Pag nakikita mo nang gumaganyan dito ako magbabay Doon dito. na. Oo, kasi mahina na eh. Full price action. So, O, depende sa
Ah, Ano ko is yung action ng candles. yeah, kasi babasagin yan. Halimbawa, active na active yung seller, basag to. Kasi I even though see. paangat yung basa mo, aangat siya. Pero, aangat naman siya, pero ang ginagawa ng market, kumukuha siya ng pera. Ito, liquidity. So, mga pera yan. Kukunin mo na yan, pupunta dito Hindi sa nakagaya. account. Pag may Tumakbo siya speed pero ng market. Same thing for buy. So, halimbawa, may sell ka, let's say, may sell ka dito sa area, dito sa taas, diba? May inaabangan ka dito ng sell. Ngayon, nakikita mo naman yung market, ang bilis. Okay? Babasagin lang to. So, maghanap ka naman dito ng rejection. So, same thing yung apply mo, bro. Yung in-apply natin sa ilalim, kita, how to find it naman sa ilalim, sa taas. So, dito, ang hanapin mo naman is yung mga area na may rejection. So, same thing. Lalagyan mo rin yung mga line. Okay? So, dito, ito yung line. Okay? So, possible yan. For resistance, another one dito. Okay. Ganyan lang. Hindi ka kailangan maglinya. Command, control lang. Command drag. Yan. Yan ko lang dito. Okay. Then, we have another one here. Okay. Yan. May mga area of interest na ako. Ngayon, saan ko hanapin yung supply naman? Supply. Okay. Like yun sa taas. Ito yung may 1 hour. So, pwede mo mark yan ibang kulay para alam. So, alam ko 1 hour to. Ito sa 1 hour din show up. So, malakas yan. So, I would expect na pag umangat yung price, malakas yung rejection dito. Pero gusto ko siyang i-confirm na ano yung pwede kong gawin na very malakas. Ito yung last one na ina-add ko. Yung price action kasi wala ka na may add yan. Mawas ka lang ng, ito pala yung number 5. Fair value gap, imbalance. Importante pala ito. The number 6 talaga is just watch the price action. Okay. Ito yun yung last step. Yung number 1 and 2, madali lang yan. Magma-mark up ka lang dyan. Ang 3 and 4, ang 5, para ito yung checklist ang binibigay ko sa team. Kasi madali pag may checklist, bago ako mag-position, di ba? Okay, mark up ko. Find my supply and demand, market structure, ano yung market structure ngayon, fair value gap. So, ano yung fair value gap ko? Yung fair value gap is the movement. Di ba sobrang bilis na market? Ganyan. Yung always 3 candles to, whether buy or sell, nag-iiwan siya ng gap between the spaces. Okay? So, pakita ko sa'yo how does it look like. Okay? So, dito. Ito. Bakit strong para sa akin to? Okay? So, 1, 2, and 3. 1, 2, and 3 candles. Di ba? Kita mo, lagi mo ito makikita. Sobrang bilis makita nito. This third candle, nung pabay, bottom week, then itong candle na to, itong space na to, Sa gitna. gitna, is called imbalance or fair value gap. May gap. Kaya tawag fair value gap. Diba? So, ang gagawin ko lang dyan, bro, is i-mark up ko lang. So, since nandito na tayo, mitigate na to. Ibig sabihin ng mitigation, na-tap na yung area ng fair value gap ng reject. Bounce back. Ang gagawin ko dyan, maghahanap naman ako fair value gap sa 15 minutes muna. Okay. So, dito, okay? So, let's say naghahanap tayo dito. Meron tayong hindi ko to consider na fair value gap. So, good. This area is good. So, pero let's refine again. Ito, nakuha ko itong cell na to kahapon. So, I just applied the same thing, bro. See this candle? Green? So, price kasi, bro, kung alam mo pababa, nagre-retrace lang. Di ba, pababa? Di ba? Pero bago yan bumaba, bro, kung aware ka na sa market, gaganyan yan. Hindi nga. Okay? Saka siya magre-react sa major rejection. Okay? Saka siya angat ulit, tapos baba. Tapos continues. Sa lower time frame to. Okay? So, alam ko si area to, bro, is meron akong supply. So, supply to.
Wala mo sa pili. Meron tayong supply, 5-minute supply. Nagpumunga sa Ang power supply, bro, is pag yun nasa taas yung stick. Yung weight. Nakapak naman yun eh. Tapos 1, 2, and 3. Okay, Mhm. 1, 2, and 3. Now, ito yung fair value gap dyan. 1, 2, and 3 candles. Nag-iwan siya ng gap. Takot sila. Right? Iwan siya. So, 5-minute fair value gap. Yes. So yung gap, yung sa ano lang, no, sa first and third candle. First and yung third, dapat kung may space, yes. Massive okay. movement. Kasi, sobrang bilis ng bagsak, merong imbalance. Hindi balance yung price. Nag-ice cream ka kanina So, umaga. ako, i-expect ko dito, at some point, ipipil tong gap na to. Right? Ngayon, bakit dito ako? Kasi, when there's a fair value gap and there's a supply above or demand below, ang pinupuntahan ko talaga ng entry is yung dito. Kasi, ang idea ko sa yung fair value, ipipil muna niya to. So, but since we have a supply zone dito, minamagnet kasi yan minsan, dito magre-react. Okay? Mhm. Pag may malapit, magkalapit lang yan eh. Diba? Magkalapit na yan. Pero paano pag per value gap lang? Puro pababa, tapos diba, ibigyan kita na. Let's see if there's gonna be an example here. Na walang green candles. So let's say ganito, bro. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos bumabalik yung price. Saan ka ngayon magsesell dyan? Okay, babalik na yung price. Pwede ka magsell sa mga per value gap na yan. 1. Oh, dyan yan sa'yo. Ano yan? Ayaw lang pwede. Yung babayaran Ang pwede mo gawin is scalping. Right? Kasi wala namang supply. Pwede ka mag-scalp. Pag natap to, tapos meron ka confirmation na may support resistance yan, to confluence. And alam mo yung pababa yung price, magbabounce lang siya bago mag-continue. Pwede ka mag-sell yan. Tapos, manage mo yung risk mo. Okay? Sabi natin short position. Tapos, dito yung stop loss mo, $10. Let's say, $50, $10, $100, 2 into $50. Make sense? Alam ko bago pa lang ito, mapapractice mo to. Itong pinapakita ko sa'yo, you can practice it on your own time. Ito kasi ginagawa ko, bro, sa free time ko. Ano ba weekend, sarado yung market. I backtest the market. Right? So ito, nakita ko to. See how tawag namin dito sniper entry. Right? Supply, per value gap. Tapos, in-align ko to dito, nag-make sense ba may support? Yes. Hindi siya maging perfect, pero I would take these chances kasi meron dito at some point sa ilalim ng supply zone, meron siyang support resistance. Nag-a-align siya. Zone area. So if I would enter this is how I would enter it. Tulog ka na pa, oh. Dito sa ilalim, sa ibabaw ako, sa ibabaw ng week. Okay, so sabihin natin $80. Tapos tatargeting ko tong ilalim Dati ayaw is $400. Mm. Is it worth it to risk $80 and $400? Mhm. Yes, di ba? Pero hindi mo naman kailangan $400. Maybe after 1:1, naging $80 ka na, TP ka na, or 160. So, ang gagawin mo naman dito, hanapin mo saan may mga support resistance. Alam mo naman flat na ngayon support resistance. So, ano ba, nandito yung price. Mark up ko yung mga naging path to support. So, ito yung unang resistance. Ito. Tapos, dito may support. Yung TP2 ko. Tapos, TP means target profit. Yung ibig sabihin ng TP or take profit. Mhm. Okay? So, yung TP. Target profit or take profit. Okay, tapos titingnan mo lang yan, yung mga area na possible TP. Ngayon, ang pag-decide ko ng TP, bro, depende sa movement ng market. Depende kung may volume, malakas yung volume pababa, ira-ride ko lang yung trade ko. Di ba? Ira-ride ko lang. Tapos kung nakikita ko naman pumapasok na yung seller, mag-i-stop loss, trail stop loss tawag doon. So it means, alam mo, dito ka nag-entry. So dito ka nag-entry, yung stop loss mo, kasi yung maximum TP mo nandito sa ilalim, di ba? Ngayon, sabi natin nandito na yung price. Ito, i-move mo na dito. Baba mo na. Tawag yung break even. Mhm. Ngayon, let's say boom. So, let's say 50 pips na to. So, safe na yung trade mo. Whatever happens, bro, kahit bumalik yan dito, walang matatalo sa'yo. Ngayon, halimbawa, bumaba pa ng 100 pips. So, ilagay mo naman sa 50. So,
So kung Parang nakarisk sundan ka mo na- lang kung pababa na, no? susundan mo lang. Trailing stop loss yan. Hanggang dito, tapos habol mo lang. So, whatever happens in your head, sure ka na. Hindi ka na May matatalo profit dyan. ka na. Profit ka na. Yan yung trail stop loss. Ngayon, yung iba mag-trade. Nag-trade kasi nagtitiwala sila sa strategy nila and na-understand na yung madami silang confidence. So, hindi, kinikip lang nila. Kasi minsan ang sakit din. Mhm. Shit, dapat pala hindi ko. Minsan kasi gagawin bro, tingnan mo. Kung nag-break even ka, muntik na dito, di ba? Binabalikan. Tawag kasi dyan retest. At bumagsak na yan, i-retest ulit yung area. Kung Mhm. tinamaan ulit ito, naka-break even ka, tapos tulog ka na. Di ba, iniwan mo, tulog ka na, no? Biglang Mhm. bumagsak, magising ka. Sakit yan. Oo. Sabi ko, kasi nag-analyze ka na, tama naman yung read mo. Kaso minsan talaga yung market loko. Nagre-retest din sa kapto ko yung bumaba. So ako, pag nag-trade ako bro, just to let you know, kung alam ko na nakaris ako ng $80 dito, $100, whatsoever, ready na ako matalo yun. Mhm. Ready na ako. Kasi ang tatagal sa trading bro, hindi yung naghahabol ng pera. Ang tatagal dito is yung minamaster yung strategy. Kasi pera Mhm. nandiyan yan bro, trust me. Kapag natuto ka yung pera, nandiyan yan. Yung sinabi ko sa'yo kahapon the other day, yung nanalo ng 125K in one day, you know how much Oo. he made, bro? He made another 100,000 in one day. That's crazy. Bro, 200,000 in 2 days. That's 5 years or even 6, 7 years ng ibang tao sa Canada. Ginagawa lang niya Oo. ang hobby. Diba? Sabi ko, nasa Pinas yun so he makes 5 million a day. Pero, tanong lang ako is, pag Sige, sige. may tax ba pag pag ilalabas mo pera mo pag Pag ganun ang kalaki, bro, I mean, halimbawa, you're making only, let's say, extra 1,000, 2,000 pa lang Mhm. per month extra. Mhm. Pag, I would say, once you get to a point na you're making 3 to 5,000, you can create corporation. Gawa ka na ng business account. So, ang gagawin mo lang dyan, gawa kang business account. Tapos, gawin mo yung empleyado yung sarili mo para tax write-off. Parang Tapos, self-employed na lang. ganun. self-employed mo. Tapos, di ba, sa business account kasi bro, madami kang mararite-off. Travel mo, kotse mo, gas mo, Mhm. cellphone mo. Mhm. So, ano ba, you made 100,000 this year. Tapos tax mo 30K. Kung alam mo magiging tax mo 30K, mag-travel ka na lang bro. Gastos ka ng 20K sa travel. Kaysa True. ibayad mo sa bangko. Kasi either way, pag hindi mo ginastos yan sa government pupunta. Pero pag ginastos mo, kung 30K yung tax mo, 20K na gastos mo overall within that year, 10K na lang yung babayaran mo. Mhm. Pero when you get to that point, madali na magawin yung corporation na condo. Ang dami sa kanila. I think Mhm. only cost $500, around $500 to $1,000 to create a corporation. Tapos, gawin mo lang empleyado. Then, ito pa yung maganda sa empleyado yung sarili mo. When you make 100K, gumastos ka ng 20K sa travels, computer, cellphone, whatever. Iba mga expenses. Tapos, binayaran mo sarili mo ng 30K that year. So, kung 40K yung tax mo, 50K na gastos mo, may utang pa yung government sa 10K. Mhm. Diba? Ganyan. Kailangan talaga, financial literacy to Madami taong kailan pa Pero you can always play the system. Hindi siya illegal, bro. It's just, most people are Mhm. uneducated na about this. Nagawa ko na yan. Harap tax na babayaran ko dati, 11K. That's Binayaran ko crazy. lang doon nata, bro, 2K. Diba? Sa akin napunta yung 19. Parang yung mga travel ko, hindi siya parang, imagine, yung travel ko talaga, hindi ko siya pera. Tax. Diba? Mapupunta sana sa government, pero ako yun. Mhm. Ang daming takot sa tao. Paano pag may tax, paano yan? Bro, pag tinatax ka, kasi may kumikita ka. Yun lang sa akin. At magre-reklamo. Wala ka naman Basta tax, may wala kang pera. kumikita. True, true. Opposite mindset ng tao, bro. Baka mataxes yan ng malaki. Hindi, sige, kumita ka ng malaki. Hindi ka naman tatax ng malaki, hindi ka kumita ng malaki. Agree? Diba? That's true. Diba, takot kumita ng malaki. Matatax ako. Ay, di bro, di dyan ka sa 9 to 5 mo. Safe ka dyan. Hindi ka matatax Mhm. na ka dyan. Diba? So, Mhm. pero yun naman bro, like, nag-make sense pa siya. Isasend ko sa yung recording na to para you can play around. You can watch it. I-try ko maglaro din ng ganyan. Pero yung sa copy-paste bro, madali lang yung sa copy-paste. Sasend lang kita ng video how to copy-paste. So let's say nag-send sila ng buy,
ng buy ng, let's say, 4530, sell. Sabi nila sell doon. Pupunta ka lang sa MetaTrader 5 mo, tapos tatype mo lang yung 4530. Anong MetaTrader 5, kuya? Like, Yun yung ano yun? platform na where we trade. Doon natin kinoconnect yung broker natin. Saan kukunin? Ay, like, i-download mo ba yun, kuya? Or... Tuturuan kita. Okay, Send ko sa'yo mga video, send ko sa'yo what to download, send ko din sa'yo how to connect it, and how to Mhm. copy paste. Okay. Pero bro, nag-make sense ba to sa'yo? Alam ko kasi, ito kasi, for sure madaming information to. May nagagets ko naman, pero kailangan ko ulitin para ma-make sure ko lang kung tama yung ginagawa ko, if ever. If ever po napapractice mo siya, sendan mo ko ng mga screenshot. Sabi mo, bro, Ah. tama ba to? Tama ba to? Trust me bro, meron dito mga 7 days pa lang, 14 days pa lang. Nagsitirade na sila na sarili nila. Ganito lang din yung strategy. Mhm. Support resistance lang. Ako nag-a-add ako ng confluence eh. Hindi enough sa akin ng support resistance eh. Sinasabi ko lagi bro, Para Mhm. the more confluence you get, the more confidence you get. Pag Yes, support bro. resistance lang kasi yung confluence ko, nagda-doubt pa ako. Mahina. Parang, pero pag may solid ako, halimbawa, meron ako ng support resistance sa supply and demand, isa. Na-confirm ko sa market structure, isa. May fair value gap imbalance ako, isa. Tapos price action, isa. 5 yan, bro. Do you think Mhm. na hindi ka maging confident dyan? So, itong trade na to, hindi ko to napasok, pero nakuha ko to. Pupunta ako dito. Ito. 4 hour naman to. Pag ganito kasi movement ng, di ba may volume, hindi ka, another tip, pag sobrang lakas ng volume, let's say ng buy, okay? Mhm. Normally, you don't look at the lower time frame na supply. Kasi mahina yan. So, ang Mhm. gagawin mo, higher time frame. So, ito na-plot ko na. Nasa 4 hour ako. 4 hour, yung green candle, and then movement pababa. 4 hour. Full of this. Right? So, alam ko meron dyan. Punta ako sa 1 hour. Okay, nagmamatch dito. Pero, hindi ko na-enter ito kasi malakas itong risk. Pero, as you can see, after ng massive move na to, nirespect yung zone na to. Doon siya nagtapas ng bagsak. Mhm. Actually, nung nag-enter na ako, nag-wait ako ng confirmation dito eh. Kasi hindi ko alam, malalim to eh. Hindi ko alam kung tutuloy. Pero confidence ko. Ginawa ko dito kagabi. Nung bumababa siya, pumunta ako sa lower time frame. 10 minutes and 5 minutes. So, ang ginawa ko, nung bumababa siya, bumaba. Tapos nag-create another candle. So, sa time frame ko, ibig sabihin lang yan, every candle, since nasa 5 minutes tayo, 5 minutes every candle. Okay? So, may 15 minutes tayo, every candle na is 15 minutes. Yan yung time candlestick correlation. Okay? So, ngayon, yung pumunta siya sa 5 minutes bro, ang ginawa ko dyan, mag-wait ako for retest. Tawag dito break and retest. Kasi hindi ko alam, baka tumuli eh. Kasi may volume eh. Pero since nakikita ko ginawa to, nakita mo ginawa bumagsak, tapos bumagal dito, pwede ka mag-enter dito. Tapos, let's say 100 pips, risk mo, ni-retest, bumagsak na. Tapos, ito, nakita ko din itong bounce na to. So, punta tayo dito. Saan to nag-bounce? Minsan din kasi bro, kahit naiwan ako ng trade, inaarag ko yun. Hindi ko basta parang, okay, naiwan ako. Aaralin ko, bakit dito nag-bounce? Okay, let's put it down. Bakit sa possible price na to? So, ang una kong ginagawa dyan, yalan ko. Okay, yan. Punta ako ng mga time frame. Punta ako 1 hour. Tingnan ko sa left. Bakit dito? Okay, nakita. So, 1 hour, meron kang support and resistance. Right? So, para sa run balik yan. Nasa gitna din siya ng fair value gap. Dito. Itong drop na to tapos ng gitna nito. Kaso masyadong malaki kasi yung candlestick. Mahirap mag-risk yan. Pero aralin ko din. So, okay, punta ko 1 hour, down 30 minutes. Pwede ko pa ba siyang ma-refine? 30 minutes? Okay, nasa area pa rin siya. Pero pa ba akong pwede makita? Okay, nagmama siya 30 minutes, 15 minutes. Tingnan ko may makita akong possible. Okay, ito. Pagka, pwede mo din naman gawin to eh. Ano ba, bumabagsak pala yung price. Hanap ka ng solid na pwedeng rejection ng price. And then, confluence mo, pag nag-send sa
Ito si price, ito bro. Ito yung sinasabi kong kumikita ng sobrang laki. Ito yung nagbigay nun eh. Nagbigay siya ng signal dun eh. Ngayon, pag yan ang nagbibigay din ng signals, inaaral ko yung signal mo. Okay. So ngayon, pag may confluence ka naman, nagbigay siya doon sa area. Let's say, nagbigay siya ng buy dito eh, 4489. Ito, paggabi. Nasa live kami. Mhm. Sa group chat pala kami nag-uusap-usap pag yan, Pag ano ko is, pag nagbigay sila ng tawag doon, signal. signal, magla-live kayo para makita ba or? Hindi. Sa live trading, nagbibigay sila ng signals, pero nagbabato din sila ng signal sa group chat. Ano ba ganito? Yung kagabi. Hindi ko gets yung pips, yung ano ba, yung decimals ba? Oo nga Ng pala, ano? nga pala. Okay, explain ko sa yung tips. Ito yung mga, skip kasi natin yung basic eh. Halimbawa to, yung movement ng gold. If I use this ruler, yung ruler dito, Mhm. punta tayo sa 5 minutes. Hanap tayo ng candle. So to dito. Use mo yun. Tapos sabihin na natin, from bottom here, this is just how correct. You see that 11.69? Mhm. This is 116 pips. Okay? Oh, 150. Okay. Ito, 19. 19 pips, okay. Ito, 9 pips. 10, Mhm. 15, 15. Just how you Okay. calculate pips. Okay? Ngayon, so dyan yun ako magkakulit. Sabihin itong entry kagabi. Bago ko mag-entry, kinakalculate ko yung risk ko. Halimbawa, ruler. Sa supply na to, itong full supply, kakakalculate ko. Ito, 60 pips. Okay? Ngayon, as I 61. said, hindi 60 ako pips. na 61 or something. Basta for zeros ako, hindi ako naglalagay ng 61 or so eh. Ah, okay. So, gagawin kong 8 dito sa pinakamataas itong week. Hanapin ko yung pinakamataas. Kasi dito yung mga rejection, nakikita mo, di ba? Pag supply rejection. Mhm. Yeah. Lagay ko siguro sa ako na to. Kung medyo, kung gusto mo talaga, ito safer risk, ito medyo medium risk. Kasi baka maglaro lang, tapos bumagsak. Pero let's say dito, yan, 90 pips. Okay, Mhm. nakikita mo na 90 pips. Mhm. Ngayon, ano yan? So, yan pala yung pips. Ano yung lot size? Kasi ang pips, plus lot size. Mm. Ano mo yung lot size? So, ang ganito. What lot size is, bro, is lot sizing. Okay. Okay. Lot sizing is, if you put 0.01, this is equals to 10 cents. Okay? Mhm. 0. Ni-remove mo yung 0, it will become $1. Mhm. $1 per pip. Okay pala. Ito. Per pip. So same thing here. Per pip. Tapos ginawa mo siyang 1 equals to 10. Yes, per pip. So imagine pag marunong ka na let's say, nag-0.1 ka. Sabi natin 60 pips to, di ba? 60 times 1, $60 risk. Mhm. Or $90 risk. Mhm. 0.01 ka, $6 risk. 0.02 ka, you just multiply it. So, $12 and so on. That's how you correlate lot sizing to pips. Make sense? Mhm. So, halimbawa to, example, bagsak na to, you risk $9. You risk, let's say you risk $90. Tapos from here to here, it went all the way to 400. So you risk $90, and then may confluence ka dito, nakita mo itong zone, or another one, ano ba, bumabagsak siya. Tapos nagbigay ng buy, nag-send ng buy naman si price. I would trust price kasi may nakita yan na possible na hindi ko pa nakikita. So kung magti-TP ako, yung maximum TP ko yung 89. So yung 89 niya dito. So let's say doon. Right? So dito, 89. And yung max TP ko, that's still 317 pips. Mhm. 0.1 ka, that's $370. And this only took 1 hour or less than 1 hour to make that money. Maybe you're done for the day. Right? Mhm. Some people, what they do is they risk another $50 and they adjust the lot size na. Imbes na 0.1, magiging 0.05. So, kasi kung 0.1 siya na 50 pips lang yung kaya, di ba? Kasi
per point is $1. May $50 ka, so 50 pips lang. Ngayon, kung gusto mo maging 100 pips yan, ang gagawin mo, i-divide mo yung nasa 2.05. Diba? Kasi 0.05 is what? How much is 0.05? 50 cents? 50 cents, yes. So, 50 cents. So, dito medyo kailangan ng math. Dito kailangan ng math. Pero, madali naman siya. So, 50 cents. So, dinivide mo yung 50 mo, naging 50 cents na lang yung isa imbes na $1. So, imbes na 50 pips, maging 100 pips yung stop loss mo. So, pwede mo lang isang i-risk. Di ba? Ano ba? Nag-sell ka ulit dito, 100 pips. 100 pips yung sinal mo, tapos naging yung 50. Tapos nag-1:2 ratio. Nanalo yung 100. Withdraw ka rin ng 100, iniwan mo rin yung 50. Diba? Depende sa tao yun eh. Pero ganun yung ginagawa ng iba. Parang ako, pag naman nag-profit ng 100, 200, iwanan ko ulit yung 50. Like, hindi ko rin-risk lahat. Kasi that's a need to risk money again. You always have to leave at least 25% of the money you win. Para kung matalo man yun, you're good for the day, pero you still try. Pero don't just trade again. Make sure you analyze the market again for potential entry. Then kung you keep doubling it, that's how you compound your money faster. Ilan sa'yo? 8. Make sense, bro? Okay. Right? Kasi si price, bro, ang lot size niya na, $1, $10. Imagine, it is 900 here, pero possible win na $4,000. Ay, yung iba nagmo-multiple position pa, bro. That's just one position. Kasi naka 0.1 ka. Nagdalawang position ka, nagle-layer ka. Ibig sabihin ng layer, bumagsak dito, tapos may confluence ka ito, another good entry. Diba, nag-pull back. Saan siya nag-react? Sa value gaps, imbalance. Nag-layer ka, nag-sell ka ulit dito. Profit na yung sell mo dito. Profit na, nag-layer ka. Now, may dalawa ka ng position yung naka 0.1. Imbes na ang panalo mo is 300, magiging 600. Kahit na daw. Pero you only do layering, bro, kapag solid na yung understanding mo sa market. Okay? Or you position multiple. So, imbes na 0.1, ang gagawin mo, 0.03, 0.03, 0.03. I-divide mo sa tatlo. Para halimbawa, bumabagsak na yung, di ba? I-out mo na yung isa. Ikit mo yung dalawa. Para may entry ka pa din. So, ganun yung mga ganun, bro, nasa tao na yun eh. Nasa tao ng tactic na yun. Layering tawag dun. Right? So, sinasabayan mo yung bagsak. Kasi sayang, ano ba, isang position ka, tapos alam mo na yung pababa. Bumagsak dito, nag-greatest dito, tapos nirespect. I would enter for a sell another one. Eh. Tapos sabayan ko, kasi ibig sabihin nire-respect yung zone for a sell. Malakas. I would trade that sell. Imbis na mo 1 position ako, 2 position ako. Tapos nakita ko, bumagsak, nag-greatest ulit. Sell uli ako, 3 position ako. Diba? Tapos, may target profit ka lang dapat. Bawa. Imbis na yung maging target mo, ito kasi maganda dyan sa layering ko. Mag-layer ka dito, ito yung max target mo, $400 reserve max na. Kaka-layer mo, yung 400 nandito lang. Kasi 3 position yun. So, pwede ka na out. Or, iwanan mo lang isa. Right? Iwanan mo yung isa. Take profit mo yung dalawa. Tapos, pag bumaba, i-break even mo na yung isa, iwanan mo na. Hanggang mag-full TP ka. Yun yung pwedeng mga gawin. Mapapractice na yun. Pero yeah, bro, yun lang naman so far. Ito lang yung mga basic eh. Like flat sizing, pips, time frame, and ito na lang. Siguro magagawa ng tutorial how to use trading view para magamit ng tao. Ganyan lang strategy ko, bro. Wala ko yung mga sobrang daming stop and handle, mga head and shoulder. Sobrang may mga ganun eh. May mga bumabase din sa candle pag ano. Yeah, hindi ako masyado sa candlestick, bro. Kasi ang gamit kong concept ng trading is smart money concept. Right? Smart money concept. So, movement ng market. Pero bro, trust me, mga nabigay ko sa kanila dito na signal almost for the past week. Those are all sniper entry. Ibig sabihin ng sniper entry, bro. Wala halos drawdown. Halos drawdown. Pag bagsak, right? Itong sinend ko sa kanila the other day, ito tayo.
Ano yung test rate ba yun or jump? Nasa live ako nito. Itong cell na to, nasa live ako. 4454. 4456 pa lang sabi ko. Na mag-entry sila. So, nag-drop. Sabi ko naman, TP nyo is 4420. Tapos entry ka ng buy sa 4420. So, na-hit yung TP, nag-reverse agad. Mm, Team, pagpunta sa 440, dito sa price. 4420, di ba? Respect yung supply ko. How Kaya are ako yun you? eh. Ito. To these days that never come, Respect. Bounce agad. never This is gone what? to So this is went to 170 pips. Right? Nakapunto ako 170. Pero alam ko, pababa pa rin. Kinuha ko. Pwede mo kasing gawin yun. Kung nakasell ka ngayon, alam mo naman magbabounce yung price at some point. Eh. So you take advantage of the bounce and then you TP and you keep your sell. Maybe you layer a sell here again. So, tumataas yung capital mo. Ibig sabihin, kung kasi ito, nag-buy ka, nag-TP ka dito ng buy, nag-sell ka naman ulit. So, tumataas yung pang-tangking. Ito ba yung maging that? Bila. Medyo kanyan eh. Medyo pang malakas ang loob yun eh. Pero kung alam mo na yung movement, pwede mo gawin. Imbes na 1,000 yung capital mo na nadagdagan ng 170. Tapos pang-tangking mo. Yun na yung mga, basta yun na yung pang-stop loss mo. Tumataas yung leverage mo. Los, imposible makukuha. mm, Right? So yun lang naman yung bro. Pero mapapractice mo yun eh. Right? Kasi bro, trust me, ito yung skills na seryosohin mo lang and then it will benefit. It will basically reward you big time. Gusto niyo karya ko mhm. Pero yeah bro. So work mo ba? Magkano sweldo mo per week? Per week? Di ko alam per week ko eh. Basta nasa per hour ko nasa 28. Okay. Kasi Mhm. dati ako umalis sa yan. So 4K, around 4K ka a month Let's say, ganun. minus tax eh. Ano stocks na yun? Di ba? Mhm. Minus taxes, okay. Tapos expenses and so on. So ito maybe sa una, sa income mo bro. Pero pag na-feel mo na, then kaya ko pa rin gumawa ng 250 sa day. Hindi ako, hindi ko kailangan yung mag-pass kung mag-books. So hard tapos kumain ako sa ito. Full time ka na ba sa trading quiz or may work ka pa? Or hindi na? Full time na ako sa entrepreneurship bro for 4 years. I see. Hindi na ako nag-work. Nag-architecture ako dati yung sinabi ko sa'yo, 7 years sa Canada. Mm, Pero wala, paycheck to paycheck. Parang hindi mo magagawa yung travel anytime you want. Gumising anytime you want. yep. Parang yes, ayaw kong dinadala yung sarili ko. Hindi ko talaga nakita ang sarili ko bro na mag for the rest of my life. Kita ko din yung ano mo, Supra mo. Actually, binili ko yung bago mo ako ng Pinas bro eh. 1 month ko lang yung nagamit before. Ah, I think, Naka-stock siya ngayon? nandun siya sa bahay ngayon. Nabili ko siya February, March, April. Oh. September ko siya nabili bro. October ko siya nagamit. Noong October, nag-decide kami umuwi. Sabi ko 1 month to 2 months na ako. 6 months na ako dito. 1 month ko lang siya nagamit. Ano, pagbalik mo na lang ba? Oh, excited na ako bro. Balik na ako 2 months eh. Time to Ayan. modify. Sheesh. Mag-modify ako yun. Yeah. Pero nating crazy na natin sa engine kasi okay na yung engine namin. Oo. Aesthetic na lang bro. Oo, same din ako. Yeah, last customize ko bro, F30 yung car ko. Yun yung fully modified. Naka-stand setup yun. Naka-DPS wheel. Mahilig ka din ba? Oo. Car guy talaga ako dati bro. Like, yun yung car meetup. Pero sabi ko, daming oras kang sayang. Focus muna ako sa entrepreneurship. Tapos mas ma-enjoy mo. Kaysa naman yung tatambay ko, usap kayo kotse, uwi bahay, tapos work. Sarap tumambay nung nakatambay kayo, tapos ang pinag-usapan nyo, ano bang pa natin next time? Set up natin, ganyan, trading, tapos anong mods, kailangan bilhin. Yun yung masarap na usap, hindi yung kape. Utis niya, tapos balik na naman sa work. Diba? True. Bumabalik ako sa car ngayon kasi nga kaya ko na mag-spend ng pera for mods. Dati kasi ang mods ko, I'm pretty sure kung nag-mods ka. You have to wait for your paycheck. Ibipili mo lahat ng mods. True. Wala nang laman. True. Parang, parang nag-work ka lang. Nag-work ka lang to pay taxes. Nag-work ka lang to pay your car customers. Tapos wala kang ipon.
Ngayon, pag natutunan mo to, pwedeng ito yung pambili ng mga mods. Huwag mo nang galawin yung income mo. Mhm. Diba? So, yun yung goal ko sa mga Yes, gusto bro. talaga matuto. Saan ka nga uli, bro? Toronto. Sa Toronto. Di ba Toronto, Brampton ako. Dito kami nakabili ng bahay. Basta naman dyan, bro. Fuck that, man. Right? Crazy. Crazy. A lot of freaking story I heard, man. North York naman ako. Oh, dati doon kami. Saan ka doon? Western and Finch ako. Malapit doon. Fish and Butters kami dati. Filipino. Philippine area. Filipino area, yeah. Pero yeah, bro, going back in May, we can definitely meet up. I have some people na nag-join sa akin din. Nag-join Mhm. dito. And we're probably gonna do a meet-up, not only with my team, but possibly the whole trader community namin sa Mhm. Toronto. Some of the Mhm. educators, yung mga magtuturo, lilipad din sa Canada. Maybe we might do a convention. I don't know yet, an event. Mhm. Yeah, bro. Pag gumaling ka dito, I can also help you create passive income where you make extra income on top of your trading pero wala ka naman masyadong gagawin. You just help people. Mhm. Mhm. Um, Doon passive ako, bro, ng 300, 500 a day. Wala akong ginagawa. That's Mahina pa nice. yun. Bro, mahina pa yun. If I tell you But someone is making $6,000 a day passive, wala pa yung trading profits din. still, you're still making money while you're doing nothing, no? Exactly. That's basically by you helping other people. So, Mhm. explain ko siya mabilis yun. Let's say, you have a friend na gusto din matuto ka tulad siya. Again, zero cost naman to, bro. Wala naman silang babayaran. Literally zero cost. Our community is for free. There's only two rules in our community. Respect the people, respect the community, and no poaching. So kung may Mhm. business ka, may hidden agenda ka, papasok lang sa community to promote your business, that's a no-no. Mhm. It's not good kasi you had the hidden intention and this is community for traders. We don't want people to, ano mo yun, ito lang naman yung Yeah. rules dito. Pero alam mo, Mhm. may mga kaibigan kang papasok doon, I can help you make extra $100, $200 passive every day. Wala pa yung trading doon, tapos yun yung fun trade mo. Mhm. Pero that's something that we can talk about some other time. Explain ko sa'yo how it works. Kasi Mhm. for sure, may mga tropa ka din na would be interested ko rin trading na pwede natin sabay matuto katulad mo. Yeah, meron din. Masaya kasi bro, pag may mga tropa, di ba, yung tropa ko, At least may kasabayan ba? pati kasabayan mo, alam mo, pagaling, anong nangyari sa mga tropa, analysis kayo, sabay-sabay, pagalingan kayo, alam mo yan, Paano na lang. magkano kinita mo bro, magkano kinita mo. Diba? So we can definitely do that, bro. I can help you build your own business online without having Mhm. to spend any money, Mhm. without having your friends and customers to spend any money. Same thing as you. You came in here for free. They're gonna go in here for free. But since you help other people, I'm gonna give you an opportunity to also make money on the side without asking anyone. So Mhm. ano yung ganun? Anong question? It's the broker. Broker pays us. Mhm. There's a trading, bro. It's called spread. Right? Pag nag-enter ka ng trade, may kinukuha yung broker dyan as payment for you to enter with us. Kasi dati bro, yung trading, kaya siya trading before, tap ko lang yung record. Hindi pa rin hanggang ngayon? Hindi na kailangan i-record ko yun. How do I stop it?